Isang magandang araw po sa inyong lahat, munting kaalaman nga pala. Nako, ito breaking news, no? Libiste po, nagbabala po dito kay Madam Claire at sa iba pa mga opisyal ng gobyerno na talagang ilalabas niya ang ebidensya ng kickback sa tamang panahon. Eh, hindi naman siguro ito tatagal, no? Depende ito sa sitwasyon. Yeah? Maaaring pwedeng pag nilagay mo si Loren Legarda Soto bilang SP, kapalit ka. Alam niyo bakit? Hindi lingid sa isipan ng tao na maisip yan eh. Bakit? Ako naisip ko nga eh. Isang deal. Pwede magkaroon ng isang deal itong si Libiste dito kay Tuta na nanay ko gawin mong gawin mong SP at talagang hindi ko lalabas yung Cabral Files, pero ilalabas pa rin syempre. Pero hindi. Eto natutunugan niyo ba si School Bukol sa kanya mga press con? Panay press con siya ngayon. Nalaman kasi po ng netong Tuta na to, nalaman niya na malapit talaga siyang ikudita dun sa Senado. Kaya bumabait-bait na yung tabas ng dila niya, no? Tapos, kasi gusto-gusto ng minority ilagay si Legarda, napakasimple lang eh. Pag nilagay si Legarda po dyan sa Senate na yan, mas madaling makumbinsi ng minority kaysa majority si Legarda. Bakit? Sasabihin na ng minority ganito eh. Legarda, ikaw gagawin namin SP. Kausapin mo yung mga taga-majority. Bakit? Para sa taong bayan to eh. Para si Rodante Marcoleta na ang maupo Blue Ribbon. Kasi hindi umuusad eh. Nakita niyo ba umuusad sa dalawang matandang to? Itong si Tuta sa Kasiboy Tago. Umuusad ba yung investigasyon na sila? Ang tagal nila, mag-iisang taon na sila nakaupo dyan. Umuusad ba yung investigasyon? Wala, di ba? Also, siyempre, ikaw ba naman, nanay ka, anak mo, kinukutsa ng taong bayan, naglalabas ng Cabral Files. Sasabihin, hindi totoo. Ikaw, payag ka, si Legarda ka, papayag ka, ginagawa anak mo. Hindi. Kaya ang dapat mangyari, mailabas na ang Cabral Files. Kaya ang gagawin para mailabas, simple lang. Suportahan ng minority. Sino? Ikudita itong mga to. At para malagay ng Blue Ribbon, si Senator Marcoleta. Tama, di ba? Ito pa. May nag-post kasi dito, mga kaibigan, matunog talaga to ang pagbabalik ng Senator Marcoleta. Hindi ito biro-biro pero matunog. Kung gaano katunog po ang pagkukudita at paglalagay ng SP bilang si Legarda bilang Senate President, matunog din po itong si Senator Marcoleta na bilang maibalik. The Senate Majority Blast alleged insistence on reinstalling Senator Dante Marcoleta as chairman of the Powerful Blue Ribbon Committee. Powerful Blue Ribbon Committee. So, pangungunahan ng bubugok-bugok na babagal-bagal na senador. Di ba? Kita mo? Powerful ang pinangungunahan mo. Tapos, pamanya-manya ka, hindi mo matawag-tawag yung taong pinagmamalaki mo na may interparliamentary courtesy na yan. Planetary courtesy ba yan? Di ba? Powerful committee yan eh. Kung si Senator Marcoleta yan nakaupo dyan, walang interparliamentary courtesy yung ginagawa nyo. Sabihin mong hindi, tutol ka dahil may batas. Ano yung ginagawa nyo sa Senate, di mo sinaway si School Bukol? Pinagagawa nyo, sige nga. Torpedoed the attempt to install Senator Loren Legarda as Senate President political learned. What had looked like a done deal until his wasn't allegedly collapsed in the final stretch when at least 5 members of the majority bloc withdraw support. Hindi naman 5. Siyam na sila eh. 10, 11, 12, 4 lang. Di ba? Withdraw support upon learning with Alat Marcoleta would reclaim the post na now belong the Senate President pro tempore Pampino Lacson. Di ho ba mga kaibigan? At ito pa, may nagpo-post pa rito billionaire news po to. Billionaire news po to legit po to. Lumabas bilang deal breaker na pumipigil sa pagtitimpi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at ang kanyang mga kaalyado sa minority bloc na muling install si Senator Dante Marcoleta bilang chair ng Senate Blue Ribbon Committee na pumapatay sa pagtaya ni Sen. Loren Legarda na maging unang babaeng presidente ng Senate. Sinabi ng mga source ng Billionaire News channels ng Huwebes. Tinagalog kasi ng ng FB kaya gaya ng English eh. Basahin nyo na lang English, sa taas yung English. No? Okay, ganito. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na malaki ang papel ngayon ng minority.
at si anak niya si Ligarda Silibiste, malaki connection po. Simple lang, di ba? Oh, nanay mo, gagawin Senate, at yung anak niya si Silibiste, nagsisiwalat. Oh, di ba? Kaya sabi ko sa iyo, Tuta, yung pangako mo maging SP si Ligarda, bigay mo na. Kasi mapapamak yung mga amo nyo sa ayon sa gusto nyo. Ay sabi ni Tuta, sabi, Tito Soto magbibitiw kung gusto mo no ng mayorya. Kahit may kudeta man o wala, mahimbing ang tulog ko. Kung gusto ko mayor na ng mga senador, ang ibang leader, ipakita nila sa akin na magbibitiw ako. Ha? Who are you? Bakit sino ka para pakitaan ka? Ha? O sino ka? Alam mo, dapat di sinasabi ang ganyang bagay. Kasi para lumalabas, ikaw, alam mo, hoy, pinagkatiwala lang sa yan, Senate na yan, ha? Huwag ka magsalita ng kung ano nung bagay na masakit sa pandinig namin, ha? Alam mo talaga dapat talaga, yung mga Mariora na yan, pag umalis siya, kukudita ka na, di ba? Tanggalin mo na yung doon, si Boy Tago, si Senator Marcoleta na. Kasi pag naupo si Senator Marcoleta dyan, pangako ko sa inyo, 1 linggo lang, tuklas na ang mastermind. May ebidensya pa, may lahat na kompleto na, may resibo pa. Ito mga to, wala. May napakita ba tong mga to sila Boy Tago na na ebidensya niya? Wala. Di ba? Wala. Ito, hindi napansin to ng social media, hindi ko alam kung bakit. Hindi napansin to yung post ni Libiste. Hindi kinagat. Kasi sa dami niya ng China ko, hindi na kinakagat to kay Libiste, pero napakahalaga na ito. Pero mapapakinggan natin to, panoorin mo natin to ang Net 25 sa Saganang Mamamayan. Leader naman ng ibang bansa ay mukhang sumasaludo. May respeto sa kanya. Patuloy po siyang umaanya ng mga respeto. Yan. Ganun talaga. Di sige. Samantala, tayo naman po ay mag-congratulate kay Banat Bay. Banat Bay, ba't di mo na kami kino-content? Kasama ka naman ng loob. Banat Kadagdan, Sabi na, si Kuya Benny ang hindi pala, ang pwede natin sabihan. Ganun ba? Hindi, ako na, dahil dyan, ikaw nang babanatan namin ngayon, Banat Bay. May wag, Content ka namin ngayon. bakit daw? Ha? Ano nangyari? Alam mo bang nangyari kay Banat Bay? Kung talaga Banat Bay Kasama niya sina Atty. Perdi Topacio. Kasama rin ang vlogger na si Kipi Chua. Chriset Chu. Si Kipi Chu. Kilala mo ba to? Yes. Jeffrey Celis. At si Tio Moreno. Ano bang mga nangyayari sa inyo ngayon, ha? Bakit ano ba ang ginawa nila? Dapat sa mga ito pagsabihan eh. Yan ba yung banateros ba? Hindi, iba pa yun. Iba pa yan. Mga Iba banateros. pa ito. Hindi, iba pa yan. Iba pa yan. Alam mo, Banat Bay, kung babanat kayo, dapat yung may basihan, ha? Alam mo bang nangyari sa kanila? Bakit daw? Naku po, ibinasura ho ng prosecutor's office ang cyber libel complaint na isinampa ni Senador Risa Ontiveros laban sa mga personalidad na ito at sa mga social media vlogger. Akala ko pa naman pabor pala sa kanila. Akala ko pa. Pabor ba to? Binasura yung bano kasi, di ba? Napaka-sensitive dito. Nagpapasikat na naman yung na yan senadora na yan di ba? Kasi magto 2028 na. Nagpapasikat. Ano mo, tama din naman si Bam. Akala niya porket nanalo si Bam na mataas ang boto, akala nila gano'n na sila. Akala nyo lang yun, tsamba lang yun. Ano ba nangyari? Wala ka naniniwala na nalo yung mga yan Nireklamo sila Kasi ni Senador naman, Risa. linanatan nila si Risa Ontiveros. Tatandaan mo na Parang scripted yan, pakiramdam ko scripted yan Ayan sa akin lang opinion ko lang, yung pagkapalo scripted yan parang sa akin Ataka ako di ba? Si Rebilla natalo. Di ba? Tapos kukulong. parang alam na tapos bigla yung mga pinklawan nanalo. Bakit ganun? Bakit identify ba si Rebilla dahil Sara? Kaya ganun? noong July 2025, mas maaga pa, ay may viral video yung isang testigo dyan sa Senado. Yung Michael Maurilio alias Rene. Si Rene. Ito kasi ay bumaligtad, Jen. Bumawi. Bumawi. Kasi ang kanyang mga testimonya noon ay laban kay Apollo Kibuloy. Oo. Sa kanyang pagbawi, sinabi niya na siya ay nagbigay ng maling testimonya habang nandun sa Senado.
siya daw po ay sinuhulan ng senador. Mhm. Sinuhulan siya ni Risa Ontiveros Naku, para daw po magsabi ng mga hindi naman tamang testimonya. Mhm. E de, kinuntet ito ni Banat Bay. Mhm. Kinuntet ng mga nila Crescencio. Mhm. Kinasuhan sila ngayon. Mhm. Risa. Oo. Sabi ng DOJ, hindi na umakit ng korte. Mhm. Prosecutor's office pa lang. Wala probable cause. Ang sabi ng DOJ, ang mga opisyal ng gobyerno, public official, dapat bukas kayo sa kritisismo. Ayaw nila yan. Ayaw nila mapapansin sila. Ay, ganyan yung mga yan. Diba? Tama naman, huwag kayo pala sibuyas. Hindi pwedeng magganyan. Mhm. Oo. Hindi ito maituturing na criminal offense sa ilalim ng kasalukuyang batas ng cyber libel. Oo. O di, ano pa hinihintay nyo? Hmm. Banatan nyo pa? Sige, banatan nyo! Banatan nyo na ng banatan! Yan ang problema sa ngayon eh. Ayaw nila. Kaya masama to pag nanalo presidente to, itong babaeng itong senador na to. Pag nanalo sa mataas sa posisyon, hindi man presidente, delikado to. Walang tao makapagsasalita na kikriticize sa kanila, baka pakulong lahat nila. Oo, sila nagsusulong ng ng malayang pananalita. Kaya yung mga yan, dapat yan, di manalo talaga. Ibang klase ang mga yan. Akala ko pa naman, binupo naman si Banat Bay, saka yung grupo. Pinupuna ko kasi hindi na tayo kino-content. Ganun ba? Kaya dapat i-content. Oo. Okay. O, di, banatan nyo na. Sige na. Hindi na kayo makakasuhan eh. Upakan nyo na, upakan na araw-araw. Upakan na araw-araw. O, no, di ba? Sayang din. Ako naman, huwag kayo makikipag-away. Iba pa rin yung ano. Mag-impactual lang kayo sa pagsulat or paglahad ng mga balibalita para hindi naman kadima-demanda yung inyong magiging content. Yan. Di ba? Pero di ba yung sinasabing insertion queen, ginamit din nila yon? Ganon. O Meron din ba meron sila din bang ganon? pinail na demanda si Senator Risa doon? Hindi ata. Para kasi hindi naman ata sa mayroon pa ibang pinag-ugatan yung balita na yun. Oo, pero yan ang yung insertion. Oo. Alam ko si Brother Anthony yung naglabas yan eh. O, di ba? Yan. Na sinasabing maraming insertion. Oo. Si Sister Risa. Yan. Di ba? Teka lang, puntahan pa natin itong isa. Oh. Ito yung kahapon na, so yung sinasabi natin, Ano yan? habang tayo nagpo-programa kami, kahapon, Kuya Benny, abay, akala namin nagkapalitan na ng Senate President eh. O, di ba nga? Oo. Di ba si Tinawag Senator daw Loren kung, Legarda na? Madam Senate President Oh. Loren Legarda. Yun. Asa ebidensya? Asa ebidensya? Nasa? Ebidensya? Sige nga, anong tawag sa kanya ni Migs nung siya nakaupo sa podium? Yan. Kapag ka ba... Ito yung sinasabi ko sa inyo na maaring itong mga si Tuta, inuuto si Loren para syempre gawin SP kapalit, wag ilabas yung Cabral Files, di ba? Oh, yung mga senaryo na pwede mangyari. Ito ang presiding officer. Sumisip-sip sila ngayon kay Loren kasi nga si Libiste hindi makontrol. Si Leandro hindi makontrol. Lalabas yung tamang ebidensya sa mga kickbacks. Tatamaan talaga. Mamaya, tingnan nyo. President Yun dito. talaga. Basta nasa podium ka. Ganun. Parang di naman sa camera. Madam Chair, niya. no? Kahit hindi ka naman upuan, ano? Pag nakaupo ka, Madam Speaker, Mr. Speaker, Oo nga, no? kahit na hindi si Speaker Martin Romualdez Oo nakaupo nga, dati, oo nga, no? basta nandun ka, Mr. Speaker ang tawag Madam sa'yo. Speaker, Oo. tapos Madam Chair, Oo. di sa atin, ano yun? Madam Table, gano'n. So, Madam Table. Kasi nga, Ano sabi niya? ikinuwento kasi ni Senadora Loren Legarda Oo. yung nangyari. Okay. Ano kwento? Ayan. Ayan. Parating na. Ano kwento? Ayan. Ay, parinig natin. Kwento, Loren. Wala kong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanungan. You're open if ever na ganun na kayo mangyari. Tatanong ko muna, ay, alam mo dito dapat ang ating informasyon ay first hand. But the Senate President, Ayun. Kasi yung binanggit na term sharing, wala naman daw sila pag-usapang term sharing eh. Wala nga naman na pag-usapan sharing. Gusto lang nilang ganunin yan. Pero may ibig sabihin yan. Di ba? Sabi ko nga pwedeng inuuto-uto nila si Legarda kasi nga yung Cabral Files ni anak niya. Ano ha? Ito.
ibinahagi po ni Senadora Loren Legarda, nakakausapin niya ang mismong Senate President Tito Soto. Matapos na lumutang yung usapan na maaari siyang maupo bilang unang Senate President na babae. Ayun, ano ha? Bakit may mga nauna na ba na Senate President pero nakatayo? Ibig sabihin, siya ang unang uupo di ba? Oo. Ibig sabihin mga dati, Dati mga nakatayo eh. Hindi, ito naman eh. Wala pa ata nagiging Senate President na babae. ayun, parang linawin mo. Oo. Pero naging usapan yata nila ni Senator Loren is, nandito ka na sa mayorya. Ba't Ayun. pupunta ka pa rin sa minorya? Oo. Kung gusto mo yan, Hindi. hindi pag-usapan natin. Ayun. Yun na yung inata niya. Ayun. Kasi dapat sinagot niya kasi pag lumipat ako doon, may mayorya pa rin kami. Ayun. Di ba? Ano? Ayon po kay Senadora Legarda, wala siyang ideya so manong planong pagka talaga sa kanya bilang Senate President. Ayun. Yung tapong term sharing. At sabi niya, yun narinig natin, tatanungin niya mismo kay SP Soto kung anong ibig niyang sabihin na mayroong plano na siya ihalal sa 2028 o pagkatapos ng 20th Congress. Kasi matatapos pala ang term ni Senadora Loren sa 2028. So parang ang plano daw, bago matapos sa kanyang term, Magiging Senate maging President siya. Senate President man lamang siya. Malalagay siya sa kasaysayan. Historical. Historical. Yes. Bilang kauna-unahang babaeng Senate President. Yun. Pero liwanagin mo naman, Ma'am Loren, baka kasi isang araw na lang, tsaka kasabing ikaw ang Senate President, pagkatapos mo, i-adjourn mo, tapos na pala. Oo, pero, Diba? you know, ito, bigyan natin benefit of the doubt. Anong benefit of the doubt dyan? Well, malamang, sinasabi nga nila, merong nangapital dito sa issue na yung sinasabing report ng Blue Ribbon Committee na talagang marami nga naman yung napailing yung ulo. No? Yung Diyan sa ano, Senado. yung draft daw. Yes. Draft. Oo, dahil di ba yung sinasabi nga na, bakit mga senador? Ang ire-recommenda mo samantala expose mo, mga contractors. 67 ata ang congressman yun. Oo, pero mukhang wala yatang nakasuhan doon, di ba? Si Gitz Kahayon lang ata nasingit. Oo, hindi naman contractor si Mitch Kahayo. Yun ang sabi. Okay. So, isa na yon sa naging kapital nung kausapin si Senator Loren at isa pa sa pinakamabigat na kapital. Nakikita mo naman kung paano inaapi yung anak mo. Oh, yun. Nakikita mo si naman Kuya, yun. Yes. Hindi mo mapoproteksyonan ng anak mo Mhm. kung hindi ka lilipat dito sa minorya. Yan, yun ang pinakamagandang sales talk niya kay Loren. Hindi sales talk yan. Actually, totoo yun eh. 'Di ba? Papayag ka ba yung anak mo ginaganito na? Patuloy pa rin tong ginaganito na nagsasabuatan tong mga to si Tuta at saka si Boy Tago. Hindi matawag-tawag yung mastermind. Patuloy si Libiste. May hawak si Libiste po. Ganito ang kasimple yan eh. Kung ang hawak ni Libiste ay lahat nung nakulong ngayon, katulad nila Diskaya, nila Revilla, hindi na mag-iingay si Libiste. Ibig sabihin, yung hawak ni Libiste, higit doon sa mga nakulong ngayon. Ibig sabihin, talagang big fish ang mga mahuhuli. Marami talaga. Ayaw ipalabas ito. Di ba? Kaya, para sa taong bayan naman to eh. Di ba? Kaya yung minority, kakausapin yan si Legarda. Hanggat maaari, bumunta ka rito at iba pa, maging Senate President ka na. Nang sa ganun, maupo si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee. Di ba? Mahawakan niya talaga yung makapangyarihan na yan. Hindi bagay dyan sa Boy Tago na yan. Di ba? Nung walang magawa-gawa. Yan ang ano ngayon eh. Yan dyan umiikot ngayon eh. Ayun. Maaring may ganong sitwasyon. Pero siyempre, sabi natin, chismis lang yun. Pero dito naman, wala naman nangyaring kudita kahapon sa negosyo. Wala pa. So far. Kaya, tinanggalin daw ni Senador Soto, ni SP Soto, yung binabanggit na term sharing. Ngunit, kinumpirma niya na plano nila talaga si Senadora Loren bilang Senate President. Inamin naman daw ni Senator Loren. Oo. At ang plano daw po, kabilang ang ideya ng term sharing ay nabuo kasi daw umano'y nabigong pagkatangka na patalsikin si SP Soto kahapon. Ayun. At medyo naging karoon pa nga ng istorya na mag-adjourn lang pala, pinaupo si Senadora Loren at sinabi, Madam Senate President. Para mang-asar. Ayun nga, parang gano'n. Pero ako, walang masama kung si Senadora Loren ang maging Senate President.
Batikan at saka na isa sa pinakamatagal na pong ano yan. Dahil kailangan Maging senador. Kailangan Na naging makita senador. natin yung somebody who can stand for the country. Yan. No? Somebody who... Yo, tama yun. Itong dalawang to, wala eh. Nagbibilang lang sila ng legacy yan sa sarili nila. Di ba ito nagyabang si School Bukol? 5 times akong senador. Binibilang niya sa sarili niya lang kapurihan niya. Di ba? Ibig sabihin, gumagawa sila ng legacy hindi para sa mga Pilipino. Di ba? Para sa kanilang sarili. Na patumanda sila, mawala man sila, mapunta man sila sa impyerno, may legacy sila. can stand for the Senate. Oho. 'Di ba? Kasi kikita naman natin, no, as of the moment because of this scandal, talaga nga namang deteriorating No. yung kredibilidad ng ating mga politicians, especially Senate, Congress, even the executive branch, 'di ba? Talagang deteriorating yung kredibilidad nila. Kung kaya siguro it's about time na tignan natin kung ano talaga yung tama. Mhm. Para sa bayan naman, hindi para sa bayad. Ayan. Di ba? Tama. Ayun. Pero kung gusto mong Lumigaya ang iyong buhay. kung may bala kayo na hindi tumupad sa pangako nyo kay Yan. Senador Loren Lagarda, Ayan, yan. Oh, mag-ingat kayo. Yan. Para sinasabi dito po na may babala si Libiste na pag hindi mo na pag ilalabas ko ang files kapag hindi niyo ginawang SP nanay ko, parang ganyan lang. Hindi naman totoo sinabi niya pero lumalabas kung makikinig kayo ng lahat ng storya, parang ganyan lalabas niyan eh. Parang ganyan mauuwi sa ganyan yan eh. Bakit? Dahil may babala ang kanyang anak Ayan na. na si Kong Lian Libiste. Ba? Ha? Oh. Ang sabi niya, ilalabas ko Ito ang na. mga ebidensya ng kickback Ito yun, sa ito yun. tamang panahon. So sa English, in due time. Ayan, Oho. no? Yan ba? In due Oo. time. Oh. Hindi ko gustong mag-abroad. Oh. Humingi ako ng pahintulot sa Kongreso dahil pinakausapan ako ng aking ina ng ilang representante ng administrasyon na mag-abroad ako. Ito yun, Oo. binabasa. At tuluyan kong ilabas ang ebidensya tungkol sa mga proponents ng maanumalyang DPWH project. Mabigat yan, ha? Oh. Higit pa sa Cabral Files, nasa akin ang ebidensyang nagpapakita ng pagtanggap ng kickback. Yan na. Nako. Grabe. Oh, Yan na. pinayuhan akong hindi pa ngayon ang tamang panahon para ilabas ito. Oh. Gayon pa man, nakapaghanda na ako ng video. Ayan, yan ang sinasabi may video, si Libiste. Ba? Kung sakaling gurgurin siya, mautak talaga. Para Pero nag-iingat pa rin siya, siyempre. kahit ano man ang mangyari sa akin, lalabas ang katotohanan. May video na siya, ha? Oh. Kapag nailabas ang ebidensyang ito, mauunawaan ninyo kung bakit nila ako inaatake. Yan, yan sinasabi ko sa inyo. Ako kahit di na ilabas siya, naunawaan ko ba't inaatake ka. Simple lang talaga. Yan ang narrative nila talaga. Yung mga troll, sipagan lalo, basagin lahat ng mga magsasalita. Diba? Ganyan ang narrative nila. Ha? Dahil sa takot nila sa ilalabas ko. Ngayon man hindi tayo matitinag sa mga paratang na walang basihan. At lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. At kapag dumating ang panahong iyon, sana maunawaan ninyo kung bakit ako pinayuhan na hindi pa ngayon ang tamang oras upang ilabas ito. Kaya tamang oras para ilabas siya. Kayo sumagot gusto ko. Pero sige, ako na sasagot ako na. Kailan? Pag naging Senate President si Legarda, nanay niya. Pag ayaw ng majority na lumipat, i-kick o sipahin itong si Tuta, si School Bukol, isa lang ibig sabihin niya niyan. Ayaw nilang malaman kung ano kahalagahan na itong kickback na to. Isa lang yan. Hindi yung mga tao na yon, yung mga senador na yan, sa taong bayan. Tatandaan nyo yan. Kasi kung ako senador, at talagang nakikita ko itong School Bukol na to at itong Boy Tago na to ay nagaharang para ilabas yung tunay na salarin. Maski ako senador, hindi ako papabor sa inyo kahit kaibigan ko kayo. Sa taong bayan ako, pupunta ako doon sa minority, ikukudit ako itong dalawang matandang to. Tama? Para mailabas lang ito, Ana. Yan yung sasabi ni Libiste para sa akin sa tamang panahon na pag siguro nanay niya, Senate President na, at si Senator Marcoleta, Blue Ribbon na, doon na lalabas yung isasabayan. Boom! Sa pulya, ang lakas niyan. Yung nagkakasakit-sakit niya na may sakit kunwari, ewan ko kung totoo yun, magkakasakit na lumalubha. Sabi, ano ba sakit nun? Diverticulani. Di ba? Di ba?
Yun. Umaasa rin ako na magbabahagi Wala akong pangalang binabanggit, ha? Diverticulani lang yun, ha? katotohanan sina dating Yusek Bernardo, Oh. Secretary Bonoan, Oh. at iba pang kasalukuyan at dating cabinet secretaries Oh. at undersecretaries. Mhm. Ang tamang panahon ay darating kapag ang may alam tungkol sa mga anomalyang DPWH projects at kung sino ang nakatanggap ng kickbacks. O, Bernardo, ikaw nagturo kay Revilla, di ba? Ano yan? Basta-basta na magtuturo? Mababaitad yan, ano? Ano yun na? Paano pala kung halimbawa lang, ha? Di ko sinabi walang kasalanan si Revilla. Paano pala kung walang kasalanan si Revilla? Kung wala talaga walang kasalanan, na ituro lang. Aba, bilisan nyo na, mga senador. Paupo yan si Ligarda yan para maituro na to. Sabi to, umasa rin ako na magbabahagi ng totohanan si dating Secretary Bernardo. Para lumabas ang totohanan. Mapalaya na yung walang kasalanan. Di ba? Hindi ko sinasabi walang kasalanan si Revilla para lumabas lahat ng katotohanan. Ay handa ng magsalita at mangyayari lang ito kung ramdam nila na susuportahan at poprotektahan sila ng taong bayan kapag ibinahagi nila ang katotohanan. Ayun. Katakot-takot ang ginagawa ng mga sangkot sa mga anomalya para pagtakban ang katotohanan. Tama yan. Halatang halata na kayo. Alam mo sino isa sa banda tatakip? Pakinggan nyo kung sino isa sa banda nagtatakip. Naku, halata nga, no? Sana wala ng testigong matagpo ang patay, Oh. mauhulog sa bangin, Naku po. o mapapatahimik. Oh. Ngunit, kung may mangyari man, mabuti kung nakapag-iwan sila ng kanilang files, affidavit o recordings sa mga mapagkakatiwalaang tao para hindi mabaon ang katotohanan. Ito. Yo. Sinong tao, isa sa mga tao nagtatago? Ito, pahingan nyo. Nakiusap ang mga representante na huwag silang pangalanan. Kaya, Yusek Claire, huwag mong sabing hindi ito totoo para hindi ko papangalanan ang mga kasamahan mo. Mga kasamahan mo. Hindi classmate eh. Hindi kaibigan eh. Mga kasamahan. Ibig sabihin, kasabwat. Ganun ba ibig sabihin ha? Yun ang tsura dating sa akin ha. Ang bigat nito, oh. Noong sinabi kong kung papatayin niyo ako, lalabas ang katotohanan, hindi ko ibig sabihin doon lang ito lalabas. Kahit buhay ako, lalabas pa rin ang katotohanan. Mabigat ito. Mabigat. Oh. Talagang Wala, talo yung nanay. walang katakot-takot yung Ito may Leandro, prinsipyo. no? Talaga may prinsipyo. Oo. Yari kayo. Ayun. Mabigat. So, abangan natin. Parang sabihin, wag nyo apihin yung nanay kapag di nyo pinaupo yan. Parang ganon. Di, parang ganon, di ba? Nakita bawasan nyo. Parang ganon eh, yung dating eh. Wala ba sinasabi si Libis ni ganon, pero parang ganon dating. Sa tamang panahon, nagets nyo ba? Yung pinakapunto, siguro pag Senate President na, si Ligarda, ayan lalabas sa lahat. Oh. Pag may kumontrang Pinklawa na ayaw maging Senate President si Ligarda, ayaw Tomas si Soto, isa lang ibig sabihin nila, ayaw nila tulungan ng taong bayan kahit alam nila may kurakot at alam nila kahit kung alam nila kung talagang sino ang magnanakaw. Ito lang na Ganon, no? Hindi naman yun. Pag hindi nyo pinaupo ang nanay, ganon. Baka sabi, sige, atakihin niyo pa ako na atakihin. Ganon. Oo. Injute. Baka ang iniisip nila, baka din yung nanay ko lumipat din sa kabila. Oo. Yari na kayo. Paano yan? Ay, parang ang laki nung pinili niyang kaso kay Ate Claire, 100 million. Oo. Di ba? Oo. Oh. May babalap no? Yun na nga. Huwag mo akong sabihin wala akong ebidensya. Ilalabas ko yung pangalan ng mga kasamahan mo. Kasamahan mo eh. Baka quote-unquote na naman. Baka yung sabihin Kasamahan mo. Kasama sino sa gobyerno. Talagang mga salita ni Libis, mga kasamahan mo eh, lalabas. Hindi mga katrabaho eh, no? Kasamahan. Ibig sabihin, yung katrabaho kasi, okay lang yun eh. Pero pag sabing kasamahan, sabihin kasabwat mo eh. Kaya split ka, ika nga. Trabaho. Ayun. Ito, last na lang, bago tayo mag-break. Ito. Alam niyo ba kung mayroon ng naisampang kaso laban kay BP Inday Sara? Matagal na yan. Okay, hanggang dito na lang po muna tayo. No? Dito po ay sa tamang panahon po, hindi naman to sa tamang panahon ay matagal. Dito lang po hinihintay ko sa tingin ko maging Senate President si Legarda. At nakita natin, matunog na rin ang pag-upo ni Senator Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon. Hindi man siguro ngayon, pero sunod-sunod na yan. Di ba kung gaano kabilis ikinudita nila dati si Senator Marcoleta at si Cesar Escudero, ganito rin kabilis, mabibigla tayo isang araw, tatanggalin na yan si Tuta. No? At mauupo si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon. Sa ngayon, hindi pa siguro, pero hintayin natin baka sa Lunes, di ba?
Okay? Paalam po sa inyong lahat.